Ang ating prosesyon ngayong gabi ay pinangungunahan ng isang krusipiho bilang tanda na tayong mga Kristiyano ay sumusunod kay Kristo at siya bilang ating tagapagligtas ay ang gabay tungo sa matuwid na pamumuhay. Marami pong salamat sa Ministry of Altar Servers para sa kanilang partisipasyon sa 37th Imus Grand Marian Procession. Kasama rin po natin ang ating minamahal na katuwang na pari, Reverendo Padre Ashpol Castillo, upang pangunahan ang pagbabasbas ng mga imahen ngayong gabi. Ang unang imahen, El Glorioso Patriarca San Jose. Bagaman si Maria ay nagdadalang tao, lalang ng Espiritu Santo, tinanggap pa rin ni Jose si Maria at pinakasalan. Si San Jose ang pangalawang ama o ama-amahan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay itinuturing na patron ng mga manggagawa. Senyor San Jose, Ipanalangin mo kami, kasama po ng El Glorioso Patriarca San Jose, ang kapatiran ng poong San Jose ng Imus. Ang katotohanang ipinapahayag at ginugunita sa unang misteryo ng tuwa ng Rosaryo nang sumapit ang takdang panahon upang magkatawang tao ang manunubos. Isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria upang ipahayag na siya ang nahirang ng Diyos upang maging ina ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Nuestra Señora de la Asunción, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Navidad, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. Ang awiting narinig ng mga pastol sa parang mula sa makapal na hukbong makalangit. Daglian nga silang pumaroon sa Bethlehem kung saan natagpuan nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. ang larawan ng Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto ay nagpapakita kay Maria habang pinapasuso ang batang si Jesus. Ang larawan na ito ng mahal na ina ay isang maningning na simbolo sa pagiging ina ng mahal na birhen. Ang Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto ay patrona ng mga gustong magkaroon ng anak at mga nananalangin para sa ligtas na pagdadalang tao. Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto, Ipanalangin mo kami. La Sagrada Familia, pagtuunan natin ng pansin ang buhay ng banal na pamilya sa Nazaret. Ang buong buhay ni Jose at Maria ay nakasentro sa batang si Jesus. Tulad ng bawat ordinaryong bata, si Jesus ay lumaki ng payak at may matinding pagpapahalaga sa kanyang ama at ina. Sa loob ng pamilyang ito, mayroong pagkakaisa, kabanalan at pagmamahal. Ang kaligayahan ay laging naroon
sapagkat si Jesus ang nasa sentro. Ang pastor. Ang mabuting pastol na si Jesus na nagpapakain sa kanyang mga tupa, katulad ng kanyang inang si Maria na nag-aalaga sa kanyang mga anak at nagbabantay sa araw-araw. Ina ng mabuting pastol, Ipanalangin mo kami. De la Biblia. Ipinapakita ng representasyong ito ng mahal na birhen ang tagpo sa unang pagmimilagro ng ating Panginoong Hesus. Sa simula ng kanyang buhay pagmiministro, sinasabi sa Biblia na habang si Jesus ay nasa isang kasalan sa Kana, sinabi ni Maria sa mga nagsisilbi sa kasalan, "Gawin ninyo ang anumang sasabihin niya." Inutusan ni Jesus ang mga kasambahay na kumuha ng tubig at ihain sa mga bisita. Nagulat ang mga nagsisilbi nang ang tubig ay naging alak. Ipinapakita ng tagpong ito kung paanong si Maria ay namamagitan sa atin patungo kay Jesus. Nadaman ni Maria ang hapis ni Kristo sapagkat nakita niya ang bawat sampal sa mukha ng kanyang anak. Nakita niya ang walang awang paghampas sa haliging bato. Namasdan niya ang naghihirap na mukha ng Panginoon sa krus ng ating mga kasalanan. Ang Mater Dolorosa ay isa sa mga prominenteng representasyon ng ating mahal na ina sa ating bayan. Dahil sa ating pagtingin sa kanyang wangis, ay alam nating naiintindihan niya ang bawat daing, dusa at lumbay na ating nadarama. Mater Dolorosa, Ipanalangin mo kami.
Nuestra Señora de la Amargura. Ang ina ng kapaitan. Atin na lamang alalahanin ang hapis at dalamhati ng mahal na Nuestra Señora de la Amargura. Ipanalangin mo kami. Puspos ng dalamhati ang mahal na ina, sapagkat kakahiwalay pa lang sa kanyang mahal na anak na isang malamig na bangkay na iniwan sa libingan. Si Maria ay inuwi ni Juan sa kanyang tahanan matapos siyang ihabilin ni Jesus sa kanya. Hapis at lungkot ang nagibabaw habang buong pananabik nilang hinihintay ang muling pagkabuhay ni Jesus sa ikatlong araw. Mater Angustia, Ipanalangin mo kami. Ang mahal na birhen ay nagalak nang masilayan ng kanyang mga mata ang kanyang anak na muling nabuhay. Lahat ng hapis na kanyang nadama ay tila natabunan ng tuwa at galak sa muling pagkakakita ng anak niyang nagtagumpay sa misyon ng pagliligtas sa sanlibutan. Nuestra Señora de la Aurora. ipanalangin mo kami. La Dormición de la Virgen María. Sa huling panahon ni Maria sa mundo, siya ay nabuhay sa malalim na pananalangin nang naramdaman ng mahal na birhen na malapit na ang pagtatapos ng kanyang buhay sa mundo. Ang mga apostol ni Kristong kanyang anak ay nanatili sa kanyang tabi hanggang sa siya ay namatay. Ang mahal na birhen ay inilibing ng mga apostol na nagmamahal sa kanya, ngunit di naglaon ang kanyang banal na katawan at kaluluwa ay umakyat sa langit. Virgen Maria. Matapos iakyat sa langit ng kaluluwa at katawan, si Maria ay pinarangalan ng buong kalangitan bilang reyna ng langit at lupa. Ang ganap na pagliligtas ng Diyos kay Maria at ng kanyang taglay ngayong kaluwalhatian ay isang batayan din ng ating pag-asa para Ang kabanalan o pagiging santa ni Maria ay bunga ng bukod tanging pagpapala na ipinagkaloob ng may kapal. Mula pa nang siya ay ipinaglihing walang bahid ng kasalanan at matapos siya ay hinirang bilang ina ng Diyos. Ang walang alinlangang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kabila ng mga sakit na kanyang daranasin, ang buhay. si Maria ay inihahalin tulad na sa isang tala o bituin. Kagaya ng isang tala na nagsisilbing gabay sa mga mandaragat, si Maria din ay ating nagiging gabay patungo kay Kristo. Nawa, kagaya ni Maria, ay magsilbi rin tayong gabay ng ating kapwa sa pagsunod sa mga turo at aral ng ating Panginoon. Maria, talang gabay sa pagsunod kay Kristo. Ipanalangin mo kami. Si
Si Maria ay inang kaibig-ibig. Kung paano niya minahal at inaruga ang batang si Jesus, ganoon din maaasahan ang kanyang walang humpay na pagkalinga sa atin. Birheng kaibig-ibig, Ipanalangin mo kami. Si Maria ay tinaguriang pinto ng langit sapagkat siya ay maghahatid sa atin kay Jesus na siyang susi para sa ating kaligtasan at ipagkakamit ng buhay na walang hanggan. Patuloy tayong dumulog kay Maria upang pagdating ng takdang panahon, tayo man ay kanyang ihatid sa kalangitang ating tita. Mahal na sa litanya ng Loreto, ang mahal na birhen ay tinatawag na Rosa Mystica. Sa Biblia, ang esposa ng Espiritu Santo ay tinatawag na Saradong Hardin. Isinasalarawan nito ang pagkawalang bahid ng mahal na birhen. Si Maria, ang bagong hardin ng Eden, kung saan mismong nananahan ang Panginoon. siya. Ang taguring ito sa mahal na birhen ay ginamit ni San Ambrosio ng Milan at Hugo Ranner. Si Maria bilang halimbawa ng simbahan na may pananampalataya, pag-ibig at buong pakikiisa kay Kristo. Ina ng simbahan, Ipanalangin mo kami. Maria Auxiliadora de los Cristianos, debosyong sinimulan ni San Juan Bosco sa Turin, Italia. Isa sa pinakaunang paguri sa mahal na birhen ay mapag-ampon sa mga Kristiyano. Ang makapangyarihang pamamagitan ni Maria ay namalas sa iba't ibang labanan na pinanalunan ng mga Kristiyano. Inang mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Reina de los Ángeles, ang tagumpay ni Jesus ay tagumpay rin ni Maria at ng lahat ng kaisa niya sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Matapos iakyat sa langit ng kaluluwa't katawan, Mirror of Justice, ang paguri sa mahal na birhen bilang salamin ng hustisya ay unang lumabas sa litanya noong taong 1551. Si Maria ay nagsilbing salamin ng hustisya dahil sa kanya natin nakikita kung paano dapat tayo ay sumunod sa utos ng Panginoon na gumawa ng tama sa ating buhay. tunay na si Maria ay huwaran sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Siya ang pinakapanulukan ng ating relihiyon, pananampalataya sa Diyos, pag-asa sa kinabukasan niya, at pag-ibig sa kapwa-tao. Ang hawak na mahal na birhen ay krus ng pananampalataya, ang angkla ng pag-asa at ang puso ng pag-ibig. Nuestra Señora de la Fe, Esperanza y Caridad, Ipanalangin mo kami. Si Maria, ina ng mga Katolikong hari at reyna. Ang debosyon sa Virgen de los Reyes ay nagsimula sa Sevilla, Espanya, noong 13 siglo.
Nakararanas noon si Haring Fernando ng Espanya ng maraming pagsubok. Kasama na dito ang panghihina ng kanyang loob at pananampalataya. Dahil dito, nagpagawa ang kanyang asawang si Reyna Juana ng isang marikit na imahe ng Tunay na kahanga-hanga ang katangiang biyaya na ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa mahal na Birhen, upang bilang isang ina ay maitaguyod niya ang buhay ng Iglesia sa pagkakaroon ng mga santo o banal na ngayon ay nagtatamasa ng ligaya ng langit sa piling ni Maria bilang kanilang reyna. Reyna ng mga banal at mga martir. Ipanalangin mo kami. Ang titulo ng Nuestra Señora de la Victoria ay nagmula sa Espanya noong 1500 taon. Pinamimintuhuan ang Birhen de la Victoria dahil sa pag-uugnay sa kanya sa pagkapanalo ng iba't ibang gawaing pangmilitar. Una dito ang Salepanto noong taong 1571, noong labanan ng Kristiyanong mangdirigma ang Imperyong Ottoman. Ina ng tagumpay. Ang Birhen tagapamagitan sa lahat ng biyaya ay isang titulong iginawad sa Birheng Maria sa paniniwalang siya ang tagapamagitan sa lahat ng grasya na nanggagaling sa kanyang anak na si Jesus. Ito'y sa kadahilanang ang mahal na Birhen ang naging daan upang maganap ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa Kana. Sunod na hanay ng ating prosesyon ay ang mga aparisyon o pagpapakita ng mahal na Birhen. Nuestra Señora de Consolación y Corea. Ang titulong ito ng Birhen ay nagmula sa pagpapakita ng mahal na ina kay Santa Monica, Ina Dalia Milagrosa. Tatlong ulit na nagpakita ang mahal na Birhen sa isang madre sa Paris noong taong 1830. Ika-27 ng Nobyembre, nang atasan ng mahal na Birhen si Santa Catalina Labore na magpagawa ng mga medalya ayon sa disenyong kanyang ipinamana. De la Merced. Taong 1218 nang magpakita ang mahal na Birhen kay Pedro Nolasco at sa kanyang konfesor na si Padre Raimundo de Peñafort. Sa kanyang pagpapakita, hiniling ng mahal na Birhen ang pagtatatag ng isang orden na magkakalat ng debosyon sa kanyang awa. Sinabi ng mahal na Birhen na kung mangyayari ito, mapapalaya ang mga Kristiyanong bilanggo ng mga Moro. Ang orden na hiniling ng Birhen ng awa ay inaprubahan ni Papa Gregorio Ikasyam. Mahal na Birhen ng awa, Ipanalangin mo kami. Nuestra sa taong 1846 nang nagpakita ang mahal na Birhen sa dalawang bata, si Maxine at Melanie, sa bayan ng La Salette, Pransya. Natakot ang dalawang pastol nang makakita sila ng liwanag at mula dito ay lumabas ang isang babaeng umiiyak. Ayon sa Birhen, ika-11 ng Pebrero, taong 1846,
Mary, Mother of God. Itinakda ng konsilyo sa Efeso noong taong 431 na si Maria ay Theotokos o ina ng Diyos dahil ang kanyang anak na si Jesus ay parehong tao at Diyos. Si Maria bilang ina ng Diyos ay ang patrona ng Mary Mother of God Parish sa bago ng Pagkakasya. Una itong tinatag bilang pastoral center noong ika-29 ng Mayo taong 2009 at naging parokya noong ika-29 ng Mayo taong 2011. Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kami. ang ating pong pasasalamat sa Mary, Mother of God Parish, kasama po ang kanilang parishioners, Knights of Columbus, and Knights of the Altar. Sa payak na pagtutulong-tulungan ng mga deboto ng mahal na Birhen ng Fatima, na siyang namumuno sa pag-ikot sa bahay-bahay ng Birhen ng Fatima at Black Rosary. Nabuo ang ideya ng pagtatayo ng isang maliit na kapilya para tumugon sa mga espiritual na pangangailangan ng mga taga-Bukandara. Ang payak na kapilya ay kalaunang naging ganap na parokya noong 9 ng Hunyo, taong 1970. Halis linisang puso ni Maria. Ipanalangin mo kami, ang ating pong Our Lady, Queen of Peace. Noong ikapito ng Enero, taong 1973, pinasanayaan ni Reverendo Padre Romeo Naput-Dalawa, ika-27 ng Pebrero, ang bagong parokya ay itinatag ng Yumaong Obispo Felix Perez. Maria, Reyna ng Kapayapaan, Ipanalangin mo kami. ang ating pong pasasalamat sa Our Lady Queen of Peace Parish sa pangunguna ng kanilang parish priest, Maria, tagakalag ng mga buhol ng buhay. Ang imahe ng Birhen Maria na may tangan na lubid. Ang mga buhol sa lubid ay sumisimbolo sa mga problema natin sa buhay. Mga problema na sa tingin natin ay wala ng lunas o kasagutan. Sa pagdarasal natin, Maria,
tagakalag ng mga buhol sa buhay. Ipanalangin mo kami. Sa Pilipinas ay natatangi ang pagdedebosyon sa mahal na Birhen bilang reyna ng mga bulaklak. Si Maria ay maihahalin tulad sa isang maganda at mahalimuyak na bulaklak. Sa maraming parokya sa ating bansa ay inilalaan ang Mayo bilang buwan ni Maria at buwan ng mga bulaklak. Nuestra Señora de las Flores, Ipanalangin mo kami ay isang tanyag na debosyon ng ating pananampalatayang Katoliko. Si Maria ay inilalarawang malungkot at umiiyak na may 7 mahabang punyan na nakatusok sa kanyang dumurugong puso. Simbolo sa 7 pangyayari sa kanyang buhay na nakapagdulot ng matinding kalungkutan o dalughati. ang Dolorosa de Murcia ay isang pinagtititagang imahen ng mahal na Birheng Maria sa kanyang paghihinagpis noong si Kristo ay nakabalubay sa krus. Ang orihinal na imahen ng Birhen Dolorosa de Murcia ay inukit ni Francisco Salsilio sa San Bartolome, Murcia, Espanya. Ika-22 ng Oktubre, taong 2006, nang ang Birhen Dolorosa orihinal na larawan ay nagmula sa Creta, sa Timog Gresya, at dinala sa Roma ng isang mangangalakal matapos na nakawin. Hiniling ng mahal na Birhen sa nagtago ng larawan na magpatayo ng simbahan. Naipatayo ito noong ika-27 ng Marso, taong 1499. Ngunit sinira ng mga kawal Pranses noong taong 1770. Nawala ang larawan at matapos muling matagpuan noong taong malaki ang ginawa ni San Juan Hingis noong ika-17 taon sa pagpapalaganap ng pangingtuho sa kalinis-linisang puso ni Maria. Napagkaraan ay kinatigan ni Papa Pio ikapito sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng isang pistang ukol sa kalinis-linisang puso ni Maria. Ito ay larawan ng kanyang wagas na pag-ibig sa Diyos at na ito ng mahal na Birhen bago pa man nakarating ang mga Kastila. Nagpapahinga siya sa gubat nang makarinig siya ng tinig. Tumayo ka at hanapin mo ako. Iuwi mo ako sa iyong tahanan. At natagpuan nga niya ang imahe na nakatayo sa isang mataas na bato. Inuuwi niya ito na ikinagalit ng kanyang Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Ang imahe ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba ay natagpuan ng mga mananglista sa Pakil sa Laguna de Bay noong 13 ng Setyembre taong 1788. Sa kabila ng malaki hindi malinaw ang pinagmulan ng mapaghimalang imahe ng Birheng nagdadalamhati sa Dolores de Quezon. Mayroong nagsasabing mula ito sa Espanya. Ayon naman sa ibang kwento, ang imahe ng Birhen Dolorosa ay dating nasa pangangalaga ng isang prominenteng pamilya at kanila itong naiwan sa kanilang tahanan. Ang pinakatanyag na kasaysayan ng Birhen ay nagsasabing noong
Señora de la Soledad de Portabaga. Gabi ng taon 1667 na malakas ang unos, ay nagpakita ang mahal na Birhen sa isang sundalong Kastila na bantay sa pintuan ng Portabaga. Kinaumagahan, natagpuan ang isang nakakwadrong larawan ng mahal na Birhen ng Soledad sa dalampasigan ng Kanyakaw, siyudad ng Cavite, sa mismong lugar na nagpakita umano ang mahal na Birhen. Ang mahal na Birhen ng Soledad de Portabaga ay ginawaran ng Koronasyong Katolikan. Carmen de San Sebastian. Ang imahe na ito ay kasalukuyang nakaluklok sa Basilica Minore ng San Sebastian sa Quiapo, Maynila. Ang unang imahe ng Birhen ng Carmen sa buong Pilipinas. Ang imahe ng Birhen ng Carmen ng San Sebastian ay dinala sa Pilipinas mula sa Mexico noong taong 1618. Ito ay regalo ng mga madring Mexicano sa mga Kastilang paring Recoleto sa Pilipinas taong 1625 nang itatag ang isang kofradiya para sa Birhen ng Carmen at naipalaganap ang debosyon sa Birhen at ang pagsusuot ng kanyang eskapularyo. Dahil sa maraming milagro sa pamamagitan ng Birhen ng Carmen, ang kanyang imahen ay ginawaran ng Koronasyong Kanolikal noong 18 ng Agosto taong 1971. Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Ipanalangin mo kami, Eva Ecija, na nagngangalang Juana de la Cruz Valmonte, ay nagkaroon ng mga panaginip tungkol sa isang imahe ng mahal na Birhen na tila isang pasto. Nagpagawa si Juana ng isang maliit na imahe ng Ayon sa kasaysayan, noong taong 1871, dating hinsala ng mga paring Agustino ang imahe sa Vigan, Ilocos. Ngunit dahil sa malakas na bagyong sumalubong sa kanila, ang imahe ng mahal na Birhen sa Pilipinas mula sa Mexico, sakay ang galyong El Almirante. Nang ito ay dumating sa bansa, sinalubong ito ng isang maringal na selebrasyon at ipinposisyon patungong Intramuros. Nang mamatay si Tabora, ang imahe ng mahal na Birhen ay ipinagkatiwala sa mga paring Jesuita ng Antipolo. Noong panahon ng kalakalan, dinala ang imahe sakay ng noong 17 siglo ni Padre Juan de San Jacinto mula sa Espanya. Ayon sa mga tala, noong taong 1010, isang lalaki ang nakarinig ng boses ng babae habang siya ay naglalakad pauwi. Tumingin sa paligid ang nasabing lalaki at nagulat nang makita niya ang isang napakagandang babae na may dalang rosaryo. Sa kanyang kanang kamay at tangan ang batang Jesus sa kanyang kaliwang kamay. Nakatayo ang babae sa isang ulap sa ibabaw ng isang puno. Agad na nagpatayo ng simbahan sa lugar ng aparisyon. Noong taong 1593, ang bagong Espanyol na Gobernador General
Don Luis Perez Dasmariñas ay nagpagawa ng isang imahe ng Birhen ng Santo Rosario para sa pampublikong pagsamba sa alaala ng kanyang kamakailang pumanaw na ama. Sa ilalim ng direksyon ng Kapitan Hernando de los Rios Coronel, ang eskultura ay ginawa sa pamamagitan ng isang hindi nakikilanang sinong imigrante na sa paglaon ay naging isang Kristiyano. Ang imahen ay kalaunan na ibinigay sa mga paring Dominika. Siya ay huwaran sa pag-ibig. Buong panahon ang inuukol niya sa pagmamahal sa Panginoon at sa kapwa. Ang debosyon ng Imus sa Virgen del Amor ng mga dalaga ng bayan ng Imus. Mahal na Birhen ng Pag-ibig, Ipanalangin mo kami. Ipinagtibay taong 41 sa Konsilyo ng Efeso ang dogma na tumutukoy sa mahal na Birhen bilang ina ng Diyos. Si Maria ay binigyan ng pagkilala bilang ina ng Diyos sapagkat kanyang ipinaglihi si Jesus na Diyos na totoo at taong totoo. Ang doktrina ng wagas sa pagkabirhen ni Maria ay nagpapatunay ng kanyang totoong pagkawalang malay sa kahalayan sa kabila ng kanyang pagluwal kay Jesus na anak ng Diyos na nagkatawang tao, na ang paglilihi at kapanganakan ay isang milagro. Mahal na Birhen, esposa ng Espiritu. Ang paniniwala na ang mahal na Birhen ay maluwalhating inakyat sa langit pagkatapos niyang mamatay ay binanggit sa mga tala noon pa lamang 5 at 6 na siglo. Ngunit noong 1 ng Nobyembre, taong 1950, ito ay ipinoklama ng inang simbahan bilang isang dogma ni Papa Pio XII. Sinabi ng Santo Papa na si Maria ang kalinis-linisang ina ng Diyos matapos ang kanyang buhay dito sa lupa. At mapagkandiling patrona ng Diocese ng Imus, Nuestra Señora del Pilar de Imus Coronada. Matapos matanggap ang Espiritu Santo, ang mga apostoles ay nagtungo sa Mokang Apostol at siya ay nawala ng pag-asa dahil hindi naging matagumpay ang kanyang pagmimisyon. Nagpakita sa kanya ang mahal na Birhen na nakatayo sa tuktok ng isang haligi na sumasagisag sa katagan ng loob. Ang Nuestra Señora del Pilar ay itinakda ni Papa Juan ika-23 bilang titular na patrona ng Diocese ng Imus, kasabay ng pagbuo ng Diocese ng Imus noong taong 1961. Ika-17 siglo nang dumating ang imahe ng Birhen sa Cavite sa pamamagitan ng isang galyon. Magmula noon at hanggang sa ngayon ay pinapamalas ni Nana Pilar ang kanyang pagkandili sa mga humihingi ng kanyang tulong. Sa pahintulot at kapangyarihan ng nooy Santo Papa Benito ika-16 ay ginawaran ng koronasyong kanonikal ang mahal na Birhen del Pilar de Imus noong ika-3 ng Disyembre taong 2012.
Mahal na Birhen del Pilar,